Kapatid, sa umagang ito, sama-sama tayo mga kapatid ko, hallelujah. Dakila't mapagpala po naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, kapuri-puri po ang iyong marilag na pangalan, mahal na Panginoon Jesus, sa umagang ito. O Diyos, maraming salamat po, mahal na Panginoon. Kasama ka namin sa aming pagsamba, O Diyos, hallelujah. Salamat sa iyong matamis na presensya. Salamat, O Diyos, hallelujah, Lord God, sa bawat yugto ng aming gawain na aming natapos, mahal na Panginoon. Sa huling bahagi, O Diyos, aming pakinggan ang iyong mga salita among banal. Dakilang Diyos, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Woody Estrada Almeida. Dakilang Diyos, samahan mo kami, mahal na Panginoon, O God. Anoint thy word, O Lord God. Mahal na Panginoon, linisin mo ang mga puso. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at pagkakamali, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Sumaamin ka nawa, mahal na Panginoon, in the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness. Hindrances cast out in the name of Jesus. In Jesus' name, unbelief and doubt cast out in Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. God bless you so much po. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, at habang ako po ay babati, mga kapatid ko, sa gabing ito, minsan pa, mga minamahal, okupahin po natin yung ating mga upuan dito sa harap, mga kapatid, sa lahat po ng ating mga kapatid, mga minamahal, na nasasabik po, alam ko, sa salita ng mahal na Panginoon. May mahal, ang dami pong bakante na upuan dito po sa harapan, mga kapatid. Sama-sama po tayo, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mga mahal, salamat po, mga kapatid ko. At tayo po ay dumako, mga minamahal, sa ating pong aralin. Amen. Narito po, mga mahal, yung ating pong mga bakanting upuan, mga kapatid. Pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakilat, pagsamba ay natatangay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga mahal. I give the full honor, respect po, at the beloved Honorable Pastor Woody Estrada Almeida, amen. Kanya pong butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family, at patuloy nating inaalaala, hindi natin malilimutan ng mga aral at turo po mula sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, amen. Praise God. Sa lahat po ng aking mga kasama, mga mahal, sa ating mga kamang gagawa, mga ngaral, sa lahat po ng ating mga awit manunugtog, mga kapatid, at mga minamahal sa ating mga viewers here and abroad, mga mahal, sama-sama po tayo sa banal na salita ng ating mahal na Panginoong Jesus, mga kapatid ko. At mga minamahal, narito po tayo sa ating unang talata, Deuteronomy chapter 11, verse 26 hanggang 28 po tayo, mga kapatid. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 11, versikulo 26 hanggang 28. Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw nito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw nito. At ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi hindi kayo lilinis sa daan ng aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakikilala. Amen. Purihin ang dakilang Diyos sa kanyang salita, mga mahal. Sa English, mga kapatid ko, behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods, which you have not known. Praise God. Obedience, mga minamahal, ang ating pag-aaralan sa umagang ito, mga kapatid. Pagsunod po. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Obedience, mga kapatid. Malalaman po ninyo rito, mga minamahal ko, na ang pagsunod ay napakahalaga at sa lahat po ng mga Kristiyanong hindi sumusunod, mga minamahal, hindi masunurin, mga kapatid, sila po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan po, babasahin natin mamayang talata, mga kapatid ko. Praise God. Mga mahal, alam nyo, sa ating pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ano po ang totoo nating mithiin? Ano po yung totoo nating inaasam-asam, mga mahal? Hindi po material na bagay, kundi yung makapiling natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Pagdating po ng panahon na tayo po ay kukunin na ng ating dakilang Diyos.
At ang dakilang Diyos lamang, mga mahal, ang nakakaalam kung hanggang saan po tayo sa mundong ito, mga kapatid. Say praise the Lord. Mga minamahal, hindi po pwedeng sabihin natin malusog ang aking katawan, wala akong sakit. Mga mahal, akala natin ang mga may sakit lamang, mga kapatid ko, ang haharap sa kamatayan. Hindi po, mga kapatid ko. Maging mga malulusog, mga kapatid ko. Kung panahon mo na, ay panahon mo na. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, meron akong isang ipaparinig sa inyo, mga kapatid ko, na ito po ay video clip, mga minamahal, ating beloved assistant pastor, ating beloved mama dear, mga minamahal ko, na nung sila po'y kasama natin, para bagang mga minamahal, ramdam na po nila, mga kapatid, na sabi nila, mga minamahal, iiwan nila tayo. At kapag iniwan nila tayo, mga minamahal, ay sabi nila, mga kapatid ko, magpatuloy kayong maglingkod. Pasahin natin. Pakinggan natin, minamahal. Katunayan sinasabi ko sa aking mga anak, kung halimbawa hanggang dito na lang aming buhay, magpatuloy kayo maglingkod sa Diyos. Sapagat hanggang kamatayan, paglilingkuran namin ang ating mahal na Panginoon. Habang nakita ng Diyos ang pananampalataya ni Bartimeus, lumalambot ang puso ng mahal na Panginoon. Nung makita ni Bartimeus na siya'y gumaling, nakakita na ang kanyang bulag na mata, sinabi niya, Panginoon, sasama ako sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Sa bawat pinalaya ng Diyos, sa bawat kumikilala kay Kristo, iniiwanan ang dati niyang buhay at sumusunod kay Kristo. Si Bartimeus ay iniwanan ang kanyang buhay sa sanlibutan, sumunod siya kay Jesus. Kaya ngayong araw na ito, tinatawagan kayo. Matagal na nag-aantay ang Diyos sa inyong pagsunod sa Kanya. Hinahalina na kayo ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Hinihintay ng mahal na Panginoon ang inyong pagsunod sa Kanya. Yan ang sabi ng ating beloved Honorable Stand Pastor. Mga minamahal. Ano pang sabi niya, mga kapatid? Kung sakali na kami kukunin ng mahal na Panginoon sa inyo ngayon, anong bili nila mga mahal? Magpatuloy kayo sa paglilingkod. Amen? Hinihintay ng mahal na Panginoon ang inyong pagsunod. Kaya ang ating title, mga minamahal, sa umagang ito, Obedience, mga kapatid. Mga minamahal, focus lang, mga kapatid, sa ating pag-aaral sa umagang ito. Napakahalaga po, mga kapatid, nitong pagsunod. Obedience, mga minamahal. Say praise the Lord, mga kapatid ko. Alam nyo, mga minamahal, bawat Kristiyanong masunurin, mayroong gantimpalang nakalaan. Meron po tayong reward, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Sa Revelation chapter 22, verse 12, sabi ng Bible, mga minamahal, basahin natin. Sa aklat ng Apokalipsis, kapitulo 22, versikulo 12, narito, ako'y madaling pumaparito. Ang aking gantimpala ay sa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Ako'y madaling pumaparito, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking gantimpalay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa, mga kapatid. So mga mahal, bilang mananampalataya, sabi ng Bible, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, mga mahal. Sapagkat sa kapanahunan po ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Lahat magsabing amen, mga minamahal. So naglilingkod tayo sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, para makamtan natin yung pangakong eternal life ng ating dakilang Diyos.
yung buhay na walang hanggan, mga minamahal, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya sa paglilingkod natin sa dakilang Diyos, mga minamahal, huwag tayong mag-rely, mga kapatid, sa feeling, sa pakiramdam. Huwag tayong mag-rely, mga minamahal, sa emosyon, mga kapatid, sa nakikita. Mga minamahal, maglingkod tayo sa dakilang Diyos, mga kapatid ko, by faith. Atin pong hawakan, tangnan, mga minamahal. Sundin, mga kapatid, ang mga salita ng ating dakilang Diyos. Tulungan nawa tayong lahat ng ating mahal na Panginoon na maging masunurin, mga minamahal, sa kanyang mga salita. Amen po ba, mga minamahal? Kaya itong topic natin, mga minamahal, ngayon, napakahalaga nito. Obedience. Dito po nakasalalay, mga minamahal, kung ano ang magiging bunga, kung ano ang magiging resulta ng ating mga gawa, mga kapatid ko. And obedience is the real and true meaning of our service to God. Mga minamahal. Ito po, mga kapatid, ang tunay nating pagsamba, yung pong obedience. Amen. Kahit dumadalo tayo, mga minamahal, kahit nandyan pa tayo, mga kapatid ko, sa ating church, mga kapatid, kung hindi man tayo sumusunod, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, hindi tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon yan. Hindi totoong paglilingkod, mga minamahal, ang ginagawa natin kung hindi tayo obedience sa ating dakilang Diyos. Sapagat sabi rito, obedience is the real and true meaning of our service to God. Amen? Say, praise the Lord. And if we obey the Lord, we are making offering to the Lord. Kahit nagbibigay ka ng tithes and offering, kahit nagbibigay ka ng malaking halaga, mga mahal, sa gawain ng dakilang Diyos, pero hindi ka sumusunod, mga minamahal, useless. Hindi tayo totoong naglilingkod. Amen ba? Nakikinig ba kayo? Isang paghahandog po na kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos, yung obedience. Amen. Mga minamahal, narinig natin kanina, mga kapatid, sakaling kami kukunin ng mahal na Panginoon sa inyo, sabi ng ating beloved Mama Dear, mga mahal. Ngayon wala na sila, mga kapatid. So anong gagawin natin? Amen? Amen? Ito na po ang panahon, mga minamahal, na dapat nating baguhin yung isip natin, mga minamahal, mula sa ating hindi pagsunod, mga kapatid ko, sumunod na tayo. Sapagat walang ibang makinabang niyan kundi ikaw at ako. Amen ba? Praise the Lord. Kapag hindi ka sumusunod, mga minamahal, hindi naman lugi yung katabi mo eh. Kapag hindi tayo sumusunod, mga minamahal ko, hindi naman lugi yung preacher. Amen. Ikaw ang lugi. Kaya napakasimple, mga minamahal, ng aming nire-request sa inyo, mga kapatid. Sa tuwing pananambahan po natin, mga minamahal, alam ko po, sa likod, kaya tayo, mga minamahal, nasa likod lagi, kasama ang kwentuhan sa pagsamba. Aminin natin yon. Amen? Mga minamahal, sumasamba tayo sa ating Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Nakatingin siya, mga minamahal. Nasa ating kalagitnaan siya, mga kapatid ko. Kaya kinakailangan, mga minamahal, seryoso, mga kapatid, sa ating pagsamba. Amen ba? Mga minamahal, minsan kami nag-uusap, mga kapatid ko natin, mga co-preachers natin. Pinag-uusapan namin, mga minamahal, during gawain, mga kapatid, yung ikalalago ng gawain natin. Mga minamahal, hindi kami nag-uusap, mga minamahal, na walang kabuluhang usapan. Amen ba? Praise the Lord. Kaya simple, mga minamahal ko, na aking nire-request. Punuin natin yung mga bakante nating upuan. Kumusta? Nasaan ang pagsunod? Amen? Pwede ba nating palakpakan ang dakilang Diyos natin, mga minamahal? Tagtamlay naman ang palakpak natin, mga kapatid ko. Amen? Isang paghahandog na kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos, yung obedience. Ipagtrabaho natin yung ating kanya-kanyang kaligtasan. Amen? Aanihin po natin yung ating mga kanya-kanyang sariling pagpapagal, mga kapatid. Kanya-kanya tayo ng pagpapagal eh. Kanya-kanya tayo, mga mahal, ng pagtatanim para sa buhay na haharapin, mga mahal.
Yan, mga kapatid, ang ating paglilingkod sa dakilang Diyos. Tayo po ang gumagawa ng ating sariling destinasyon. Amen. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Ang sabi nga, mga kapatid ko, ng isang kasabihan sa mga doktor, mga minamahal, sabi nila mga minamahal, kumain ka ng masustansyang pagkain ngayon. Kainin mo ang mga masustansyang pagkain ngayon, piliin mo, or darating ang panahon, gamot ang kakainin mo. Huh? Sabi ng doktor, kainin mo ang mga masustansyang pagkain ngayon, iwasan mo yung bawal, iwasan mo yung magiging sanhi ng pagkakasakit ng katawan natin, mahal, or sa huling yugto ng iyong buhay, gamot ang kakainin mo. Paano natin, mga minamahal ko, paano natin, mahal, ihulog yan sa ating pong spiritual na pamumuhay, mga kapatid? Minamahal, kung tayo po ay hindi magiging masunurin, mga minamahal, ngayon. Amen. Kung hindi tayo magiging masunurin ngayon, mga minamahal, huwag mong sisihin ang sino man kapag umaani na tayo, mga minamahal, ng ating kapabayaan sa dulo. Amen ba? Lahat ng gusto ng buhay na marangya, mga minamahal, sa huli, magsabing praise the Lord, mga kapatid. Lahat ng gustong pinagpalang buhay, mga minamahal, magsabing praise the Lord. Mga minamahal, magtanim tayo. Amen? Magtanim tayo, mga minamahal, ng pagsunod, mga kapatid ko. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 7, mga minamahal, basahin natin. At isunod natin ang Matthew chapter 7 verse 20. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 6, versikulo 7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Amen. Matthew chapter 7 verse 20. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 7, versikulo 20, kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Amen. Praise the Lord. Huwag kayong padaya, sabi ng Bible. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya na mga anihin niya. So hindi pwedeng magbunga ng santol ang mangga. Amen ba? Pag santol, santol. Pag mangga, mangga. Kaya sa kanilang mga bunga, sabi rito, makikilala ninyo sila, mga kapatid. When mahal ang tanong, kung hindi tayo susunod sa ating mahal na Panginoon, ano mangyari? Sa Romans chapter 2 verse 13 kasi, sabi ng Bible, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Wait, mahal. Tingnan natin sa Tagalog muna ito. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 2, versikulo 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Amen. Hindi ang mga tagapakinig lamang, mga minamahal, ang aariing ganap, kundi yung mga tumutupad, yung mga sumusunod. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law. Amen. Praise the Lord. Kaya nga sabi ng Bible, mga mahal, 10 kautusan, nasunod mo ang siyam, yung isa hindi mo nasunod, sabi ng Bible, you are guilty of all. Pag hindi raw natin nasunod, mga mahal, yung isa, hindi na rin natin nasunod lahat. Mga mahal, kinakailangan pala, mga kapatid, yung sundin natin, mga mahal, ang kalooban lagi ng mahal ng Panginoon. Mga mahal, kapag ito pong topic na ito, mga kapatid, dinadala natin, mga mahal, pinag-aaralan, hindi natin pwedeng hindi pag-usapan, mga mahal, si King Saul. Si Haring Saul kasi, mga kapatid, kaya siya po'y hari, the first king of Israel, mga mahal, siya po ay itinakwil ng Diyos ng mahal na Panginoon. First king, mga mahal, sabi ng Tagalog, mga kapatid, First Samuel chapter 15, verse 22, sabi ng Bible, sinabi ni Samuel, mga mahal, tingnan natin, basahin natin. Sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 15, versikulo 22. At sinabi ni Samuel,
Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa mga pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Yan pong talatang yan, mga minamahal, yan po yung sinasabi lagi natin. Obedience is better than sacrifice. Kahit nag-fasting ka ng mahaba, hindi ka naman masunurin sa iyong beloved pastor, mga minamahal, wala din. Amen ba? Kahit na mga minamahal, nananalangin tayo lagi, mga kapatid ko, hindi naman tayo sumusunod sa mga leader, mga minamahal, ng ating church. Useless din. Sabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain, at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Si Haring Saul, mga minamahal ko, siya po'y niluklok ng dakilang Diyos sa Israel nung panahon na yon, may mahal, sa request ng tao. Actually, hindi po siya talaga appointed by God. Pinili lang siya ng tao, may mahal, hinirang lang siya ng tao. Binigay siya ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. God has chosen King Saul, and yet, the Lord spew him. May mahal. Siya po ay isinuka ng dakilang Diyos. Bakit siya sinuka ng dakilang Diyos, mga minamahal? Sumuway siya sa utos ng mahal na Panginoon. Nakikinig po ba kayo? 1 Samuel chapter 15 verse 3, mga minamahal, sabi rito, ngayon yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik. Yung Amalek, yun yung kaaway nila ng Israel. Mga minamahal. At yun po yung kanilang gagapiin. At inutusan siya ng mahal na Panginoon, mga minamahal, through prophet Samuel, nalusubin nila yung Amalek, at sabi rito, ang utos ay ganito, iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang maghihinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. Anong utos ng dakilang Diyos? Saul, puksain lahat ng Amalekites, pati hayop, huwag magtitira, huwag kang manghihinayang, Saul. Nasaan yung pagsuway? Nandun po sa verse 7, verse 8. Mga mahal, tingnan natin, mga kapatid ko, hanggang verse 9 tayo. Verse 7 hanggang 9. Dito po sa unang Samuel, Kapitulo 15, versikulo 7 hanggang 9. At sinakta ni Saul ang mga Amalesita mula sa Habila kung patungo sa Hor na nasa tapat ng Ehipto. At kaniyang kinuhang buhay si Agad na hari ng mga Amalesita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng dabak. Ngunit hinayangan ni Saul at ang bayan si Agad at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kordero at lahat ng mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol, ngunit bawat bagay na hawak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Amen. Yun po, mga minamahal, yung pagsuway niya. Ano yung utos, mga kapatid, sa kanya? Sabi ng mahal na Panginoon through prophet Samuel, Saul, puksain lahat ng Amalekites, pati hayop. Huwag magtitira, huwag kang manghihinayang, Saul. Patayin mo lahat. Nakikinig po ba kayo? Pero sabi rito, mga mahal, kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng Amalekites. At lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. May kayabangan po si King Saul. Utos ng dakilang Diyos, puksain lahat mula sa hari hanggang sa hayop. Huwag magtitira ng buhay. Binuhay niya yung hari. Inuwi niya, mga minamahal, sa kanyang kaharian si Agag para gawing trophy. Para ipagyabang, mga minamahal, sa buong kaharian niya. Sumuway siya. Sa verse 9, ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag na hari. At ang pinakamabuti sa mga tupa at mga baka, pinataba at sa mga kordero, lahat ng mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol. Ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol.
Sumuway siya. Hindi siya sumunod. Sa 13, 14, 15, mga minamahal ko, hanggang 18, ako po magbabasa. Naparoon si Samuel kay Saul, at sinabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon, sabi ni Saul. At sinabi ni Samuel, anong kahulugan nga nitong iyak ng tupa sa aking pakinig, at ng ungal ng mga baka na aking naririnig? At sinabi ni Saul, sila'y dinala mula sa mga Amalesita sapagkat ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupat sa mga baka upang ihain sa Panginoon mong Diyos, at ang natira ay aming lubos na nilipol. Ang layunin ni Saul, kaya niya tinira, mga mahal, ang mga matatabang tupa, nakikinig po kayo? Para ihain daw sa mahal na Panginoon. Pero hindi nalugod ng Diyos. Ang utos kasi, mga mahal, lipulin lahat, walang ititirang buhay kahit isa. Nagtira si Saul, mga minamahal, ng mga magagandang mga hayop para ihain daw sa mahal na Panginoon. Sabi ng 16, nang magkagayoy sinabi ni Prophet Samuel kay Saul, tumigil ka at aking sasaysayin sa iyo kung ano sinabi ng Panginoon sa akin ng gabing ito. At sinabi niya sa kanya, sabihin mo. At sinabi ni Samuel, bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ba kita ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel? At sinugo ka ng Panginoon sa iyong paglalakbay at sinabi, ikaw ay yumaon at iyong lubos na lipuli ng mga makasalanang Amalesita at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. Verse 19, bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay tumaluhong sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? See? Ang layunin ni Saul, mahal, ihain sa mahal na Panginoon. Pero sabi ni Prophet Samuel, gumawa ka ng masama sa paningin ng Panginoon. Sabi ng 20, sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon. At aking dinala si Agag na hari ng Amalek at aking lubos ng dilipol ang mga Melisita. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupat mga baka ng pinakamabuti sa mga tinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. Imagine, dinalang bihag si King Agag, mga minamahal ko. Pinanghinayangan po yung matatabang mga hayop. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Alam niyo, sa buhay natin, mga minamahal, minsan inaakala natin na tama yung ginagawa natin, pero mali pala sa mata ng Diyos. Yun ang mensahe. Yun ang nakuha nating mensahe dito. Minsan inaakala, mga minamahal, ni Saul na ihain naman niya sa mahal na Panginoon yung kanyang iuuwing mga hayop na matataba. Para sa mahal na Panginoon din naman, pero sabi ni Prophet Samuel, gumawa ka ng masama sa mata ng mahal na Panginoon. See? Hindi lahat ng mabuti tama. Amen? Minsan inaakala natin, may mahal, tama yung ginagawa natin. Mali pala sa mata ng Diyos. Amen? Minsan may mahal na sa isip natin, kahit hindi na tayo sumunod, basta sumasamba tayo, basta dumadalo tayo, hindi mo na natin sundin yan. Mga minamahal, akala natin tama, nandito pa rin tayo sa loob ng sambahan. Pero mga kapatid ko, yung katigasan ng ating kalooban, nandun. Tayo ang nasusunod. Amen? Kaya mga minamahal, pagdating ng kahirapan ng buhay, mga kapatid, pagdating mga minamahal ko ng mga pagtutuwid ng mahal na Panginoon, pinapalo tayo minsan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Umiiyak na lamang tayo, mga kapatid ko. Wala tayong magawa. Bakit nangyari yan sa iyo? Yan ang tinanim natin. Amen? Gising pa po ba kayong lahat, mga mahal? Basahin natin 1 Corinthians chapter 10, verse 23. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. Tingnan niyo po. Tagalog. Sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 23. Lahat ng mga bagay ay matuwid,
Ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng mahal na Panginoon sa mga gising pa, mga minamahal? Amen, amen, hallelujah. Sa Tagalog po, paki-flash ulit, mga minamahal. Lahat ng mga bagay ay matuwid. Ngunit, hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Anong ibig sabihin yan? Sa isip natin, mga minamahal, tama, ayos naman, okay naman, para sa mahal na Panginoon naman, may mahal, pero wala yung pagsunod, mga kapatid, mali pa rin. Dapat po, mga anak ng Diyos, mag-rely tayo, Panginoon mahal, sa itinuturo ng church natin. Huwag sa ating sariling opinyon. Amen ba? Huwag sa ating sariling katalinuhan sa sanlibutan, mga minamahal. Praise the Lord. Bakit, mga kapatid? Bakit nung dinala tayo ng mahal na Panginoon dito, mga mahal? Ayos ba ang buhay natin? Nakikinig ba kayo? Nung nakilala natin ang mahal na Panginoon, ayos ba ang buhay natin? Hindi. Ang marami sa atin, mga minamahal, dala-dala natin yung cancer natin. Dala-dala natin yung tuberculosis natin. Psoriasis, mga minamahal. Dala natin yung mabigat na problema. Yung patong-patong na subuela, mga minamahal, sa ating mga problema. Amen? Pero nung sampalataya na natin ang Word of God, dinadala ng ating beloved parents in the Lord, mga mahal, sa pulpito ito. Doon nagsimulang kumilos ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Binago tayo, pinatawad sa kasalanan, amen? Pinaganda ang buhay, mula nang mabautismon tayo sa pangalan ng Jesus, mga mahal, isinulat ng dakilang Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay. So dito tayo nagbago. Dito naging maayos ang ating mga buhay. Amen ba? Praise the Lord. Paano nagbago ang buhay natin? Mula nung sumunod tayo sa mga ipinapangaral ng banal na iglesyang ito. Amen ba? Mula nung sundin natin, mula nung sumunod tayo, naging masunurin tayo, nag-manifest, may mahal, ang mga pangako ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Ngayon, mga minamahal, malapit ang babalik ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Huwag na tayong bumalik sa mga sinaunang aral. Huwag na tayong bumalik, mga minamahal ko, dun sa kawalan ng pananampalataya. May mahal, magpatuloy tayo kung ano po yung tinuro ng ating beloved parents in the Lord, may mahal. Amen? Kaya sabi nila sa mga mahal nating narinig kanina, mga kapatid, sakaling kunin kami ng mahal na Panginoon ngayon, sakaling pagpahingahin kami ng mahal na Panginoon ng ating beloved pastor, sabi ng ating beloved mama dear. Anong bilin nila, may mahal? Magpatuloy kayo sa paglilingkod. Ibig sabihin, magpatuloy tayo kung ano yung itinuro sa atin. Amen ba? Huwag tayong lilihis sa turo, mga mahal. Magpatuloy tayo sapagkat dito tayo kukunin ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Siya, praise the Lord, mga kapatid. Proverbs chapter 10 verse 17, mga mahal. He who keep instruction is in the way of life. Amen. But he who refuses correction goes astray. Mga mahal. Tingnan niyo po, Tagalog. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 17. Nasa daan ng buhay siyang nakikinig ng saway, ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. Amen. Amen. Mga mahal, ulitin ko. Nasa daan ng buhay, siyang nakikinig ng saway. Ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. Dito sa English, mga mahal, instruction Turo. Teaching, mga mahal. Sa banal na pulpito, mga kapatid ng ating church. Sino man ang itayo ng dakilang Diyos, mga mahal, mangangaral, magdala ng Word of God, mga kapatid. At ang kanyang dala, mga mahal, kung ano yung tinuro ng ating beloved honorable pastor, beloved honorable stand pastor, mga mahal, sampalatayan na natin yon. Sundin natin yon. Amen. Sabi ko nga sa inyo, mga mahal, nung dalhin tayo ng dakilang Diyos dito, mga kapatid, sira lahat ng buhay natin. Dito tayo nagbago. Dito tayo pinagaling, pinagpala ng mahal na Panginoon, mga mahal. Amen? Praise the Lord.
Kaya mga minamahal, magpatuloy tayong manampalataya. Sumunod, mga minamahal. Huwag nating hayaan, mga kapatid ko, na ang diablo po ay mag-penetrate, mga minamahal, sa ating mga isip, sa ating mga puso, mga kapatid. Malapit na ang kaligtasan. Malapit na ang rapture. Kung kailan malapit ang rapture, mga minamahal, saka tayo hindi susunod. Sayang yung ating sinimulan. Mga minamahal, kung 10 years tayo sa paglilingkod, 15 years, 20 years, 30 years sa paglilingkod, may mahal, katapatan yan. Pero sa huli, mga kapatid ko, bigla tayong susuway. May mahal, baliwala yung ng mga pagsunod natin na ating pong mga minamahal pinagpaguran. Amen ba? Kaya sabi rito, may mahal, nasa daan ng buhay, siyang nakikinig ng turo. Mga kapatid. Ngunit siyang nagpapabayat, hindi nakikinig ng turo, nagkakamali. Inililigaw niya yung kanyang kaluluwa. Kaya sabi ng Proverb chapter 3 verse 5, mga minamahal, hanggang 8, mga kapatid ko, magandang talata po ito. Gawin nating memory verse ito, mga minamahal. Sabi rito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Ang gandang talata, mga minamahal. Narinig niyo po ba? Gising pa po ba lahat? Tingnan natin sa Tagalog, minamahal. Proverb chapter 3 verse 5 hanggang 8. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 8, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Right. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpagkapantas sa iyong sariling mga mata. Amen. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan, magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto. Amen. Magiging kalusugan ng iyong katawan, mga minamahal ko. Kalakasan ng iyong buto, sabi rito. Yung pala yung pagsunod. Kapag sumuway ka pala, mga minamahal, para ka nauupos na kandila. Amen po ba? Naranasan nyo ba yon? Yung magkulang ka sa mahal ng Panginoon, mga minamahal? Minsan, mga kapatid, busog ka naman, mga minamahal, kumpleto yung pagkain sa bahay. Pero pag hindi ka sumusunod sa kalooban ng mahal ng Panginoon, parang nanghihina ka. Para mga minamahal, parang nawawalan ka ng lakas, mga kapatid. Totoo yan. Kasi mga minamahal, mga anak ng Diyos, ang totoong gamot natin, mga minamahal, yung pagsunod. Hindi po yung mga minamahal, hindi po yung mga medicine na yan, mga minamahal. Mga synthetic medicine, mga kapatid, hindi yan. Ang gamot talaga natin, nasa pagsunod. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Trust in the Lord, sabi dito. Buong puso mo, magtiwala ka man sa mahal na Panginoon. Huwag sa sarili mong kaunawaan, sabi rito, mga kapatid. Kaya minsan, mga minamahal, huwag niyong titinan ng inyong mga mangangaral, mga kapatid ko, sa mga panlabas na anyo. Oh, yung mga ngaral namin, hindi naman. Ang baba lang ng pinag-aralan yan eh. Di ba? Cum laude ako eh. Mga minamahal. Engineer ako eh. Hindi yun ang pinag-uusapan eh. Nagtitipon-tipon tayo rito, mahal. Hindi natin pinag-uusapan yung edukasyon. Pinag-uusapan natin dito, mga minamahal, paano ka magiging kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Tingnan niyo, mga minamahal. Sino yung engineer dyan? Sino yung cum laude dyan, mga kapatid? Palit tayo ng pwesto. Kayong mangaral ng Word of God. Kung kaya natin. Amen ba? Katunayan, mga minamahal, kapag wala kayong leader, mga kapatid, walang pinadalang mahal na Panginoon, mga minamahal, through our beloved parents in the Lord, mga kapatid, na preacher, mga mahal, mga laga sa atin, magulo eh. Di ba? Tama? Lahat ng nagmamahal sa ating mga preacher, mga minamahal, magsabing praise the Lord, mga kapatid. Salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal.
Lahat ng papuri sa dakilang Diyos. Amen? Kaya mga minamahal, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayong lahat na huwag tayong susuway sa ating mahal na Panginoon. Kasi sa hindi natin pagsunod, maging mahal, sa sinasabi ng mga nangangasiwa sa church, mga kapatid ko, sa atin po ang balik eh. Kapag hindi tayo sumusunod, mga minamahal, sa inyong buhay ang balik. Yung aming tungkulin, mangaral eh. Pagkatapos naming mangaral, mga mahal, okay na eh. Pagpapalain na kami ron. Nandun ngayon sa nakinig. Kung susundin ba ninyo o hindi. Amen ba? Anong sabi ng unang verse natin, mga mahal? Key verse natin? Mga kapatid, ang mahal na Panginoon ay naglagay ng dalawang bagay sa ating harapan. Obedience, mga mahal, disobedience. Sa disobedient, curse daw, mga kapatid, ang naghihintay. Sa mga hindi sumusunod daw, sumpa. Sa mga sumusunod, pagpapala. Amen ba? Eh, nasa inyo na po yun, mga minamahal. Kahit na po sa labas ng church, pag tayo naghiwa-hiwalay, after po nito, mga kapatid, hindi na po natin alam mahal ang ating mga pamumuhay, mga kapatid ko. Hanggang doon lang kami, nangangaral lang po, nagpapaalala. Pero nasa atin po, mga mahal. Kapag sumunod ka, pagpapalain ka. Kapag hindi ka sumunod, mga minamahal, curse daw, sabi ng Bible. Amen ba? Ulitin nga po natin, Deuteronomy chapter 11, verse 26 hanggang 28, mga kapatid. Tingnan natin. Dahan-dahan lang ang pagbasa para manuot, maging mahal sa ating mga puso, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 11, versikulo 26 hanggang 28. Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoong ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoong ninyong Diyos, kundi kayo lilihi sa daan ng aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi niyo nangakikilala. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Mga mahal, ingat po sa lahat ng mga anak ng Diyos at ang ating pong tungkulin bilang mga ordinary member, mga mahal, ipanalangin po yung mga mangangaral. Amen? Mga mahal, na naway hindi lamang kami nangangaral, mga kapatid ko, pagkatapos ay wala na. Unang-unang mga kapatid ko sa ating pinapangaral, mga mahal, ipag-pray nyo po na masunod natin lahat, mga kapatid, kung ano po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Mga mahal. So give the whole honor to those who labor in the word. Sabi ng Bible. Ito po, mga kapatid ko, ang isang napaka-importante. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine, mga kapatid. Yan po ay iukol natin sa ating beloved parents in the Lord. Ay mahal. Lahat po, mga kapatid ko, ng respect, bigay natin sa kanila. Wala na po, hindi na natin sila kasama, mga minamahal. Sa anong gagawin natin? Ibigay natin, mga minamahal, sa kanilang mga anak. Amen ba? Kung paanong natin minamahal ating beloved honorable pastor and mahal, ganun, mga kapatid ko, sa kanilang mga anak. Sa inyong mga preachers, amen. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine, mga kapatid ko. So what happened when we disobey God? Ano bang mangyayari sa atin kapag sinuway natin ang utos ng dakilang Diyos? Kung babalikan natin si King Saul, nireject siya ng dakilang Diyos mula nung suwayin niya yung instruction ng ating mahal na Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Mga mahal, unang-unang ginawa sa kanya, mga kapatid, inalis siya sa kanyang tungkulin bilang hari. Hindi lang isan po si King David, mga minamahal ko. At punong-puno na siya ng inggit. Mga mahal, yung sign po pala na wala ng Holy Spirit sa ating puso. Punong-puno ka na ng inggit. Kapag pinagpapala na, mga mahal, yung kasama mo, inggit na inggit ka, mga mahal. Sign pala yun na wala ka ng Holy Spirit. Amen. Mga minamahal, nung umalis yung Holy Spirit kay King Saul, pumalit po yung evil spirit. Kaya huwag nating hayaan na yung Holy Spirit umalis sa atin.
Ingatan natin ito. Amen ba? Kasi pag nawala ito sa puso natin, pag umalis sa puso natin ang Holy Spirit, mga mahal, take over po yung evil spirit. Yun po yung nangyari kay King Saul. Hindi lang siya tinanggal sa kanyang posisyon bilang hari, kundi ipinaubayan ng dakilang Diyos si King Saul sa evil spirit. Nakikinig po ba kayo? Tingnan natin, 1 Samuel chapter 16, verse 14. Sabi ng English, mga mahal, ihanda natin sa Tagalog. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Tingnan nyo mga mahal. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Siya rin pala nagpapahintulot. Utusan niya yung evil spirit para pumasok sa'yo. Dahil masuwayan yan, mga mahal, si Saul. Yun pala yun. Naunawaan po? Tingnan nyo mga mahal. Kapag sabi ko sa iyo, ang Holy Spirit aalis yan kapag nakita niya na hindi tayo masunurin. Kapag nakita mo man ng Holy Spirit, na naglalaban yan yung physical natin, yung Holy Spirit, mga mahal, battle yan mga kapatid ko. Kapag hindi natin pinagbibigyan yung gusto ng Holy Spirit sa ating mga puso, tayo pa rin, mga mahal, nire-resist natin yung gusto ng mahal na Panginoon. Ayaw nating sundin. Yung gusto natin, ang gusto nating sundin, mga mahal. Aalis yan. Kapag umalis yan, mag-utos pala ang mahal na Panginoon ng evil spirit para guluhin ang buhay mo. Tingnan nyo sa Tagalog. 1 Samuel chapter 16, verse 14. Sa aklat ng unang Samuel, kapitulo 16, versikulo 14, ang espiritu nga ng Panginoon ay umihiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. Amen. Tingnan nyo mga minamahal ko. Mula nung sumuway si Saul, mga minamahal, iniwan siya ng Holy Spirit Take over po yung evil spirit. Amen. Kaya mga minamahal, tormented na si Saul. Nagpahanap, mga minamahal, si Saul nang mag-aaliw sa kanya, mga kapatid, sapat tormented na siya. Possessed na May nagsabi sa kanya, mga minamahal, yung bata na si King David, yung bata na si David, mahusay siya, skillful, sabi ng Bible. Talented, mga minamahal, sa music. Lahat ng inaantok, magsabing, praise the Lord. Kunin siya. Pakinggan ko yung kanyang pagtugtog. Nagpuri si King David, mga mahal. Nagpuri si David sa harap ni Saul. Sabi ng Bible, habang naririnig, mga mahal, ni King Saul, yung mga papuri, mga mahal, ni King David sa mahal na Panginoon, gumiginhawa si Saul. Nasabi ng Bible, mga kapatid, nung marinig po ng evil spirit, yung mga papuri, mga minamahal, mga tugtugin, mga kapatid, makalangit kay David, tumatakas yung masamang espiritu. Pinapalaya si Saul. Amen. Kaya yung pagpupuri natin, mga minamahal, pag nagpupuri tayo, mga kapatid ko, dapat galing sa puso. Pagpupuring galing sa puso, pagpapalayas ng demonyo yan. Amen. Lalayas ang demonyo, mga minamahal, sa ating buhay. Pag nagpupuri ka lagi sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, grabe talaga ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Ang ganda ng Word of God. Amen. Ang ganda ng Word of God, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi po ng Samuel 12:15, however, if you do not obey the voice of the Lord, but rebel against the commandments of the Lord, then the hand of the Lord will be against you. Nakakatakot to. Tingnan natin, may mahal, sa Tagalog. 1 Samuel chapter 12, verse 15. Dito po sa aklat ng unang Samuel, kapitulo 12, versikulo 15. Ngunit kung hindi ninyo didinggin ang tinig ng Panginoon, kundi maghihimagsi kayo laban sa utos ng Panginoon, ay magiging laban nga sa inyo ang kamay ng Panginoon, gaya sa inyong mga magulang. Amen. Magiging laban sa inyo ang kamay ng mahal na Panginoon.
if you do not obey the voice of the Lord but rebel against the commandments of the Lord. Kung magre-rebelde kayo sa salita ng Diyos, sabi rito, then the hand of the Lord will be against you. Kung kayo'y magre-rebelde sa salita ng Diyos, sabi rito, ang kamay ng dakilang Diyos ay laban sa inyo. The hands of the Lord will be the hand of the Lord be against you, sabi ng Bible. 2 Chronicle chapter 15 verse 2. The Lord is with you while ye be with him. If you seek him, he will be found of you. But if ye forsake him, he will forsake you. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos ay sasa inyo, sabi rito, habang kayo'y nasa Kanya. Kung hahanapin niyo siya, masusumpungan niyo siya. But, kung kalilimutan niyo siya, sabi niya dito, kung pababayaan niyo siya, pababayaan niya kayo. Amen? Praise the Lord. Katulad nung sinabi ko sa inyo, minamahal, if we obey the Lord, we are making offering to the Lord. Kung susunod tayo sa mahal na Panginoon, yan ang paghahandog na tama sa mahal na Panginoon. Yan ang totoong paghahandog sa mahal na Panginoon. Tamang paglilingkod sa dakilang Diyos. Yung pagsunod. Gusto ng dakilang Diyos, may mahal, susunod tayo sa Kanya. Bakit? Para makalaya tayo sa ating kasalanan. Para makalaya tayo sa ating mga kahinaan. Hindi na tayo maalipin pa ng diablo, may mahal. Amen. Praise the Lord. Maraming pangako ang dakilang Diyos sa mga masunurin, mga kapatid ko. Sabi ng Exodus chapter 19 verse 5, if you obey my voice and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. Tingnan natin si Tagalog po, napakaganda nito. Exodus chapter 19 verse 5, ating beloved elder, beloved Brother Tani. Sa aklat ng Exodus, Kapitulo 19, versikulo 5. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging sangtanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Ye shall be a peculiar treasure. Magiging tanging kayamanan kayo sa akin kapag kayo susunod, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga pangako ng dakilang Diyos, I will bless thee and make thy name great, sabi ng Bible. And thou shalt be a blessing. Kapag kayo susunod sa akin, sabi ng dakilang Diyos, magiging blessing kayo. Say amen? Magiging blessing kayo. Sabi rito, mga inamahal. Blessing promise sa mga sumusunod, mga kapatid. Deuteronomy chapter 28 verse 2, verse 1 and 2. If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings, plural, all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Kung susunod kayo sa aking palatuntunan, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, lahat ng pagpapalang ito ay darating sa inyo at uunahan kayo, mag-overtake sa inyo. Siyempre sa Lord, mga mahal, purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Say, praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ngayon, mga kapatid ko, sinabi ko sa inyo kanina, mga mahal, yung hindi sumusunod na mga Kristiyano, ang tawag sa kanila ng Bible, stubborn. Matigas ang ulo. Lahat magsabing amen. Sabi rito, may mahal, ang katigasan daw ng ulo ay katulad daw ng pagsamba sa ribulto. Tingnan nyo. 1 Samuel
chapter 15, verse 23. Mga kapatid. For rebellion is as the sin of witchcraft. And stubbornness, katigasan ng ulo, is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He also has rejected you from being king. Tingnan nyo, Tagalog. Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 15, versikulo 23. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga tirap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kaniya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Ang katigasan ng ulo ay katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi niya rito. Grabe yan, mga minamahal. So mga kapatid, wala pong Kristiyano dito na nakikinig ng maayos at sumusunod na hindi pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Lahat ng sumunod, pinagpapala sila ng mahal na Panginoon. Amen ba? Praise the Lord. Grabe ang dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sayang wala na po tayong oras, mga kapatid ko. Amen. Ako sa umagong ito, mga minamahal, ay baunin po natin yung ating mga Word of God, mga minamahal, na nating pinag-aralan sa umagang ito sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Mga minamahal, pinaghahanda ko po ang ating mga manunugtog, mga awit, mga minamahal, sa ating awitin. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. At habang ating pong inihahanda, mga minamahal, tumayo po tayong lahat, mga kapatid, at tayo po ay mga minamahal, aawit sa ating mahal na Panginoon. Bago natin awitin, mga minamahal, sabi ng pangako ng dakilang Diyos, 3 John chapter 1, verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Gusto ng dakilang Diyos, pangako niya, pagpapalain tayo, may mahal sa lahat ng bagay, material, financial, physical, higit sa spiritual na bagay, mga minamahal. Pangako niya yan, mga kapatid. May pasubali kung tayo po ay susunod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. At habang ating inaawit, ikaw ang nagmamahal. Hallelujah. Tagal na rin itong panahon, sa'yo umaasa, Panginoon. Kahit kailan ika'y naririyan, handa mo ako damayan. Sa sandaling ako'y nagkukulang, paalala mo'y laging naririyan. Ang lyrics. Panginoon, magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal sa akin magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal, Panginoon, kahit minsa'y nagkukulang. Minsan ang puso ko'y nagtatanong, Yes, Lord, bakit ako ay nagkakaganong? Ang pag-ibig mo nalilimutan ko. Panginoon, patawarin mo ako.
Ikaw ang nagmamahal sa akin magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal, Panginoon, kahit minsa'y nagkukulang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw ang nagmamahal, Jesus, sa akin magpakailanman. Thank you, Jesus. Ikaw ang nagmamahal, Panginoon, kahit minsa'y nagkukulang. Minsan ng puso ko'y nagtatanong. Kausapin natin ang dakilang Diyos sa awiting ito. Bakit ako ay nagkakaganon? Ang pag-ibig mo nalilimutan ko. Panginoon, patawarin mo ako. Yes, God. Ikaw ang nagmamahal sa akin magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal, Panginoon, kahit minsa'y nagkukulang. Minsan ng puso ko'y nagtatanong, bakit ako ay nagkakaganon? Ang pag-ibig mo nalilimutan ko. Panginoon, patawarin mo ako. Hallelujah! Ikaw ang nagmamahal sa akin magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal, Panginoon, kahit minsa'y nagkukulang. Minsan ang puso ko'y nagtatanong, yes, my God, bakit ako ay nagkakaganon? Ang pag-ibig mo nalilimutan ko. Panginoon, patawarin mo ako. Ikaw ang nagmamahal sa akin magpakailanman. Hallelujah, hallelujah! Ikaw ang nagmamahal, Panginoon, kahit minsa'y nagkukulang. Minsan pa po, minsan ang puso ko'y nagtatanong, bakit ako ay nagkakaganon? Ang pag-ibig mo nalilimutan ko. Panginoon, patawarin mo ako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Ikaw ang nagmamahal, Jesus, sa akin magpakailanman.
minsa'y nagkukulang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw ang nagmamahal. Dabahin natin ang mahal na Panginoon. O mahal. Napakagandang awitin. Hallelujah. Ikaw ang nagmamahal, Panginoon, kahit minsa'y nagkukulang. Minsan ang puso ko'y nagtatanong, bakit ako ay nagkakaganong? Ang pag-ibig mo nalilimutan ko. Panginoon, patawarin mo ako. Ikaw ang nagmamahal, hallelujah, hallelujah, sa akin magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal, Panginoon, kahit minsa'y nagkukulang. Ikaw ang nagmamahal sa akin magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Minsa'y nagkukulang. Amen. Thank you, there is Jesus. Hallelujah. Jesus, sa akin magpakailanman. Thank you po, there is Jesus. Ikaw ang nagmamahal, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. minsa'y Nagkukulang. Purihin ka na kailan Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus, sa iyong dakilang pag-ibig, oh God. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, sa iyong dakilang pag-ibig, oh God. Bagamat minsan, upo na rin ang mga pagkukulang, minsan na rin ang mga pagkakamali, kahinaan, katanungan, hallelujah. Dahil sa dakilang pag-ibig natin, dakilang Diyos, narito po tayo para patuloy po tayo turuan upang ating maganap, hallelujah, maging karapat-dapat sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya nga po napakaganda ng ating napag-aralan, hallelujah, ang pagsunod, obedience. Dahil nga po, hallelujah, anong sabi po kanina, a true meaning ng ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos ay yung pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, patuloy po natin hingin sa ating dakilang Diyos na tayo po'y bigyang pusong hallelujah, mapagmahal, sumunod sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Na tayo po'y bigyan ng tunay na kaalaman sa salita ng ating dakilang Diyos. Dahil nga po, hallelujah, dalawa lang po ang puntahan ng tao, langit at ang impyerno. Kung ayaw po natin sumunod sa ating dakilang Diyos, wala po tayong choice kundi hallelujah sa kapahamakan. Pero maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po'y hinirang, pinili upang makatanggap, hallelujah, ng kaligtasan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Paabot po natin sa ating pinakamahal na Panginoon na nais po natin sumunod na tayo po'y tulungan ng ating dakilang Diyos. Opo, aming pinakamahal Piso Kristo, Ikaw ang Diyos na mga Diyos, Diyos na pumili sa amin, aming pinakamahal na Panginoon, upang aming makamtan ng dakilang kaligtasan. Narito po yung mga anak, dakilang Diyos, kami po'y nagsusumamo sa iyo. Sa paunang panalangin po namin minamahal at ginaan na pastor, Wildes Adal, Minuhinte, Prophet, O God, dakilang Diyos, kami po'y nakikiusap. Tulungan niyo ang pati sa amin, O God, na maging kalugod-lugod sa iyo. Saan niyo
po kami nasumpungan sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakamali, sa aming pag hindi pagsunod, sa iyong banal kaluban, dakilang Diyos. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po na iyong mga pagkakasala. Patawad po, malayong Panginoon. Patawad, dakilang Diyos. Tulungan niyo ang bawat isa amin, maging kalugod-lugod sa iyo. Bigyan niyo po kayong puso mapagmahal sa iyo. Maging masunurin sa malalakalooban. Dagdagan niyo po ang panampalataya, dakilang Diyos. Ito po ay aming samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. At ating pong sawatayin ang lahat ng uri ng gawain ng kaaway ng ating dakilang Diyos na humahadlang sa ating pagsunod sa kaluban ng ating pinakamahal Panginoon. Ano mang kinaambisyon, ang mga problema, kahirapang karamdaman sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Tayo po'y mananagumpay. Ito po ang pangako ng ating pinakamahal Panginoon. Upo dakilang Diyos, narito po kami sa iyong mga pangailangan sa iyo. Ang bawat isa amin, mayroon po kami yung mga pangailangan, mahal Panginoon. Aming gagamitin ang dakilang mga parehang pangalan. Sa unang dalangin po namin, Venerable Pastor, hallelujah, sa mga parang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaaway, sakit karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng uri ng karamdaman, demons, cast out in mighty name of Jesus. Be healed in mighty name of Jesus. Lahat ng uri na gawa ng kaaway, pride, vainglory, carnality, lahat ng kainaang bisyo, panggugulo, lahat ng masamang espiritu, demons, cast out in mighty name of Jesus. Di mo mga problema, kahirapan, karamdaman, cast out in mighty name of Jesus. All vices be gone, all problems be solved right now sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, sa ating palapakan, ating pinakamahal na Panginoon. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. At patuloy po natin, papurihan natin dakilang Diyos sa pamamagitan natin pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord.